So, hindi kasama ang Viva kasi si Ann kasi is a Viva artist. Yes po, pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, yung una-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects. So yun po, tapos yun po, directing also, yung first film po na natapos ko, that's under Viva naman po. Tapos na yun? Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos na po siya. So, kailan siya ipapalabas? Next year po ito for streaming po siya. May title naman, may final title. Sabay-sabay naman. Pwede hindi sabay-sabay. Kasi masabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order, but right now it's just the working title for the film, pero we'll see kung ano pong advice ni Boss Vic natin sa Saan ang streaming platform? ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, kinumit naman po ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Yun yung pinipili. Kasi for sure natin kung Viva Max. Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Henry? Well, kasi when we proposed po to Viva Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So, scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung magde-direct nito, pumayag din po sila. So the story came in first, bago po ang cast. So ang sure lang po dun sa role, dun sa brainstorming namin was yung role ko po as yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we asked lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects. So, yes po. Alden, daw muna, kamusta yung experience mo tapon sa parada? Nakakamiss, Tito Bergs. Yes, nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. Tapos, hindi, parang ako po, yun yung talagang dapat lagi natin ginagawa as public figures po, namin po, mga artista, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi, mere presence lang talaga po, okay na sa kanila. So, parang, na-miss ko yun. Tapos, talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanava, sulit naman po kasi, I mean, kahit super init. Sunblock na lang yun, dito doon. Wala nang ano-ano yun. Kahit naluto yung buhok, okay lang. Worth it. Dapat na kayo ni Sharon na possible na collab? Parang may sinusulat na nga, Tito Berg, si right up. Si Tita Mel din po eh, pero surprise po yan. Pero for sure meron po yan after this film. Alden. Sana po, payag ko na si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next film. So ikaw pala nang isiya sa akin. Hindi ko sure kung natanong na kasi may lumabas na may pumipirata raw sa'yo na malaking kumpanya. Okay po, wala pong ganun. Well, siguro talaga minsan pag... Wala po. Wala po talaga. mo lang daw. Loyal po tayo sa GMA until the last day. Okay, so wala. And Sparkle. Yung naliligaw ka raw kay ano? Ito doon naman. Kaya nga, diba? Diba? Ayan, ano? Hindi, wala. No. Kasi tanong pa nababasa. Hindi, yun nga po kasi, well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohanan yun. Hindi po siya totoo. Sino? Sikat. Kasi lumalabas siya, parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nahihimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And I know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw-saw sa issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya to console her? Parang hindi ko pa po nagawa.
Pero kasi syempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello, Love, Goodbye, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikialam. So I keep that oath po, and para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. I think nung Alden Coco nung napabasa na. Yes. May sisingit ba yun? Yes po. Baka po next year, MMFF po next year. Baka po. Pero yes, kasi yun nga po, since 5 breakups po, all of a sudden talaga yung connection ko with Julia and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, nagugulat ako kay Boss Coco kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to producing and directing and acting at the same time, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na, sabi ko, boss ko, sana, kasi gustong-gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya, sabi niya. So, Hindi mo ba ayaw mo mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Kasi nahanap ko sa E18, nag-robas na sa show. hindi po, hindi po. Pero yung sa Itbulaga, in-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Saan Mga po? kaibigan mo naman yung mga host doon. Joey De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Welcome ka daw sa EAT. Ay, ano ba, Gorgie? Makakalito po kasi dalawa eh. Sorry. Hindi yung E18 sa TV5, hinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA, na parang sabi doon nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman. Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi, yun nga po. Parang yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, diba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Apo, given na po siya eh. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabar Cats po ng Itbulaga po sa kila Tito Vic and Joey is still there, and the respect is still there po. Hindi po nawawala. So magpo-promote ka sa Bulaga, kina Paolo, kina Beto, Pag ano po, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes po. Yes, Tita Rose, of course. Sinabi mo naman yun. Opo, parang that is I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Itbulaga, na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na mag-iisa ka Sa Itbulaga ng tape? Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa PBJ, magde-decline ka na? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Sabi na nila. Tama mo naman. Yes po. Yes po. Merry Christmas. Merry Christmas, Tito Don. Unang araw naman, ano Yes. na yung preparation? So, yun nga, pulang araw coming soon. Year break mo sa paggawa ng soap. Oo nga, 1 year din eh, no? Puro pelikula nga tayo, no? Hindi, well, nakakamiss din. At kasi parang, nakasanayan ko yun na yearly, meron tayo nun. Pero, Nangin ko na ready lang, ako. Work na. Alden, question ko lang, naging intentional ba na parang you have more control na sa projects mo? Yun talaga yung career mo na mas, Yun nga po eh, parang right now, since parang before, di ba, maintindihan naman din po ako siguro ng nakakarami dito na syempre, as you grow older, you learn things. And you develop certain specific skill sets and discernments na alam mo na kung ano yung mas angkop sa'yo. Parang right now, now I'm at that point of my career na nandun na ako sa self-preservation stage. So, it's not really full control but more of collaboration. Na how can we make it better, paano natin magagawa ng maayos yung story na win-win pareho. As an artist, anong feeling mo nun? Parang is it liberating ba? It's liberating, it's empowering. I hope na marami ring actors and artists na ma-encourage sa ganito na maging involved sila. Kesa ako kasi I'll have to admit at first nung pumasok ako syempre dahil lumaki po ako sa hirap.
nandun ako sa pera ng showbiz. Pero as I go along, on the 3rd year, 4th, 5th year, doon ko natutunan i-value na, tas na in love na ako ng todo, and right now, nasa stage na rin ako na parang pagbalik sa industriya. Parang kung itong party natin is my way of giving thanks to people who have helped me in my career naman. Pati sa Mobile Fund. Mobile Fund. Ano ba yung turning point ng nagkaroon ng depression ito? Nag-start na, naging active ka. Actually, Salve, parang kailangan ko siyang pinagdasal ko kasi na, alam niyo po, minsan may mga dasal tayo, minsan hindi pinapakinggan. It's meant to happen eh. Yung mga nababasa ko po sa daily devotional ko na bibigay talaga ni Lord yan sa'yo. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan and you need to learn something from that hardship. Kaya kahit anong dasal mo, minsan hindi siya umaalis. Pagod ka na, to the point na parang lahat ayaw mo ng wala po akong gana sa lahat ng bagay nun during the first 3 months. Pero ngayon nga po, after that, dun bumuka yung realization, dun naging mas full circle yung experience na kaya ko pala naranasan to. Is para mas ma-appreciate ko kung ano yung mga dumadating po sa akin ngayon. Alden, last question. Ako last question. Yes. And may balita ngayon na may mag-post kasi siya tungkol sa breakup issue, ganyan. Naramdaman mo ba na may pinagdadaanan si Megastar? Hindi niya po pinapakita sa akin yun, Janice. Pero during the filming, may mga kanakwento siya po sa akin na confidential, na syempre hindi ko naman po masasabi sa ating lahat yon. But parang ito pong huli, hindi kasi rin ako masyado sa social media kaya hindi ko pa nakikita, but I didn't know na may ganun pala. Pero hindi ko po nahalata kahit kahapon sa parade. Sumama lang talaga yung pakiramdam niya because mainitin po kasi si Mama si Miss Sharon eh. So pawisin din po siya at the same time. So sobra po, 4 hours kaming nakabilad. So kaya hindi na po siya nakasama dun sa on stage namin. Alden, last question na lang. To end 2023, anong nilulook forward mo sa 2024? Ay, maganda yan. Magandang yan. Opo. Yan ang pinaka. Pang-end ko yan, no? Mas magkaroon po ako ng opportunity makatrabaho yung mga taga-ibang stasyon. More to go beyond the walls of GMA na right now na ganun naman na po yung nangyayari. At saka po at the same time, nilulook forward ko po yung next natin para tuhog, di ba? Next Christmas party ko for Japan. Kasi katay-katay siya, parang yung last year, yung last natin, biglang nag-pandemic na. Tapos ang tagal na ulit bago. So yun ang mas nilulook forward ko, tita. Okay, thank you.